Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating 8 PM daily devotion. Sige po, bago tayo magsimula, maaari po ba tayong manalangin? Panginoon, maraming salamat Lord God sa una Panginoon sa isang napakagandang araw Lord God na ibinigay mo sa bawat isa Panginoon. At sa panibagong oportunidad Lord God na ibinigay mo sa akin na muli ay makakapagpahayag Panginoon ng mga salita Panginoon. Lord, samahan niyo ako, Panginoon. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang maparangalan, Lord God, sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Ang napunta po sa aking topic is about bearing fruit. So, tayo po, no, minsan po ba naitatanong natin sa ating mga sarili, kahit na tayo mga Kristiyano na kung namumunga ba talaga tayo bilang isang Kristiyano, or saan ba nagmumula yung pamumunga natin o yung paglago ng spiritual natin buhay. So dito po tatalakayin po natin, no, yung kung saan ba nagmumula o kanino or paano ito kumikilos sa buhay natin. Kung dito mo malalaman kung talaga bang namumunga ka bilang isang Kristiyano, kung ikaw ba'y tunay na lumalago bilang isang Kristiyano. So dito po, no, ang ating Bible verse po ngayon is makikita po natin sa Juan 15:5. Sige po, magsipagbukas po tayo ng ating mga Biblia. Amen. Basahin ko po. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, amen. So, ang pamagat po ng aking topic ngayon is about sa manatili sa puno, ang susi sa mabungang buhay. So, dito po, no, sa pinag-uusapan natin sa Juan 15:5 or sa John 15:5, unang pong puntos natin is Jesus ang puno ng ubas. Siya ang tunay na pinagmumulan ng buhay, o so kung sa katawan natin or sa health natin is nutrition at spiritual na sigla. So, tayo po, no, bilang mga Kristiyano po, si Jesus yung natin, yung ubas na nagbibigay sa atin ng nutrisyon, ng spiritual na sigla. So, yun po pala yung dahilan, no, kung bakit tayo masaya, kung bakit tayo masipag, kung bakit tayo nagsisikap, kung bakit tayo lumalaban sa buhay. Dahil si Jesus yung nagbibigay sa atin ng sigla sa buhay natin. So, bagamat may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, nandoon pa rin yung pagtitiwala natin sa Panginoong Jesus na, di ba nga, sasamahan niya tayo kahit sa anong aspeto ng buhay natin. So, dito, si Jesus ang pinagmumulan ng ating buhay, nutrisyon at spiritual na sigla. So, kung wala ka sa Panginoong Jesus, kung ikaw, wala kang pananampalataya, paano sisigla yung buhay mo? Paano lalago yung spiritual na buhay mo? So, dito, si Jesus ang puno ng ubas. So, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin alam kung ano yung direksyon na meron tayo. Ako nga lagi kong patotoo, kung hindi ko siguro nakilala si Jesus, kung hindi ko nakilala ang Panginoong Jesus, hindi ko may imagine na nasa magandang posisyon ako ng buhay ko. Siguro, may mga anak na ako, na yung share, siguro mga 5 na yung anak ko. Siguro, isa na rin ako sa mga kabataan na naligaw ng landas. Pero, siguro naniniwala ko na hindi ko pa man nakikilala ang Panginoon is may plano siya sa buhay ko. So na-evangelize kami, na-sharean kami. Doon ko nakita yung purpose kung bakit ako nabubuhay. Doon ko nakita yung purpose or dahilan kung paano ko malalagpasan yung mga pagsubok sa buhay ko. So dito, isa lang sa sinishare ko na kung wala akong Jesus sa buhay ko, siguro hindi ko alam ang purpose ng buhay ko. Siguro wala akong sigla. Siguro hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro dahil nga may plano ang Lord sa buhay ko. So ito yung sinasabi na kung wala tayo sa tabi ng Lord, kung wala tayong Jesus sa buhay natin, kung wala tayong Diyos sa buhay natin, hindi natin malalaman kung saan nagmula talaga yung buhay natin. Kung paano tayo lalago bilang isang Kristiyano. So dito, pinapaano lang sa atin ng Lord na si Jesus ang puno ng ubas. So kailangan tayong magtutok dikit kulit
sa panalangin, sa pag-share ng word of God. So, kung wala si Jesus sa buhay natin, hindi natin makikita kung ano yung purpose natin sa buhay natin. Hindi natin malalaman kung saan nagmula yung buhay natin. Di ba po? So, pangalawa po, tayo ang mga sanga. So, kung si Lord ang puno, tayo yung mga sanga. Bilang mga alagad ng Panginoon, kailangan nating manatiling nakakabit kay Jesus. Ibig sabihin, kailangan lagi tayo nakaumpong sa puno, which is si Lord, si Jesus, upang maging buhay at mabunga tayo. Kung tayo, hindi tayo magpapakainit sa Panginoon, kung hindi natin aayusin yung relationship natin sa Panginoon, siguro tayo yung sanga na bigla na lang pipitas o bigla na lang malalaglag o bigla na lang malalanta o mamamatay. So, tayo ang mga sanga. So, tayo, ang purpose natin bilang mga alagad ng Panginoon, kailangan nating manatiling nakakabit kay Kristo. Dapat lagi tayong nakarely sa Panginoong Jesus. So, lagi dapat tayong para maging buhay at mabunga tayo. Kung tayo, hindi tayo magpapalago ng spiritual natin, kung hindi natin naayusin yung relationship natin kay Jesus, paano lalago yung spiritual natin buhay? Baka one time bumigay ka na lang, baka one time sumuko ka na lang. So, yun yung ako bilang medyo matagal na rin, halos 7 taon na, magsa 7 years na kami sa Church of the Living Faith, simula nung na-evangelize kami. Dito ko na-realize na hindi ako magiging mabunga kundi sa tulong ng Panginoong Yesus. Hindi ako magiging isang ganap na Kristiyano kung hindi ako sumusunod sa Panginoong Yesus. So dito, inaano sa atin ng Lord, dapat lagi tayo nakakabit kay Jesus. Dapat kumbaga parang kasama na natin si Jesus sa buhay natin araw-araw. Kasi siya ang nagbibigay ng buhay, kaya tayo nagiging mabunga. Siya ang nagbibigay ng lakas, kaya nagiging mabunga tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng joy sa puso natin sa paglilingkod kasi may Jesus tayo. Kasi alam natin kung sino yung pinaglilingkuran natin. So ano pa po, pananatili, abiding. Ito ay pagdepende kay Kristo sa panalangin, sa pagsasabuhay at sa kanyang mga salita. So, after nating kumilala sa Panginoon, after nating marinig natin yung salita ng Panginoon, so bilang mga lingkod niya, kailangan tayong yung pagsasabuhay sa kanyang mga salita. Di ba nga, malaki ang pinagkaiba ng tanong na, Kristiyano ka? Kristiyano ka pala? Or sabihin na natin na, Kristiyano ka, no? Yung mga ganun ba? So, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga salita. Yung pananatili natin sa salita ng Panginoon at ipagiging isang tayo pagdedepende kay Kristo, pananatili kay Kristo. So, kung tayo, hiwalay tayo sa Lord, kung tayo, sabihin natin kinikilala mo ang Panginoon pero wala ka namang pananampalataya, sinasabi mo may Diyos ka pero hindi mo ginagawa yung mga inuutos niya, yung mga batas na ibinibigay niya sa atin. So, paano natin malalaman na tayo ay Kristo? Paano natin malalaman kung isinasabuhay talaga natin yung salita? Kung tayo mismo, hirap na hirap tayong gampanan ng pagiging tagasunod ni Kristo. So, dito po, tayo ay mga sanga. So mananatili tayo sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Dahil ang kahulugan ng pananatili ay ang pagdepende kay Kristo. Amen? Sa pananalangin, sa pag-share ng Word of God, sa pagsasabuhay ng kanyang mga salita, doon makikita kung talaga ka bang nakaumpong sa sanga, sa puno ng Panginoon. So, dito, sa pangatlong punto po, wala tayong magagawa. Ang kalugan ng wala kayong magagawa, ito ay nangungulugan sa kahit produktibo sa mundo, ang buhay na hiwalay sa Diyos ay walang saysay o empty sa spiritual na aspeto. So dito wala tayong kayang gawin, sa totoo lang. Wala tayong kayang gawin para sa kingdom ng Panginoon. Pero once na ikay sumunod sa Panginoon, once dahil sa tulong ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng tiwala sa Panginoon na i-share natin ng buong buo. Amen po ba? At kung hindi tayo tunay na kumikilala at nagtitiwala sa Panginoon, paano natin masasagawa yung sinasabi niya sa atin? Ito ay nangangulugan na kahit tayo
tayo mismo sa sarili natin, wala tayong ambag, wala tayong matutulong, wala tayong magagawa. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, sabi niya nga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. So, tayo dapat lagi tayong nakarelay kay Jesus. Lagi tayong nakakabit kay Jesus. Kung tayo, magre-relay tayo sa sarili natin, wala tayong magagawa. Minsan nadi-disappoint pa nga tayo sa mga decision natin. Pero once na nag-relay tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon, yung wala kayong magagawa na word, may magagawa tayo. Amen po ba? Basta magtiwala tayo, manampalataya tayo sa Panginoon, gawin natin yung kanyang mga salita, isabuhay natin. Amen po ba? Sabi nga, doon sa pinag-aaralan namin, gawin nating buhay ang paglingkod sa Panginoong Jesus. So, dito yung sa bawat aspeto ng spiritual nating buhay, yung word na wala kayong magagawa. Once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, kayo magbubunga ng sagana, sabi ng Lord. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. So, hindi natin magagawa lahat. Hindi, siguro kung lingkod lang tayo ng lingkod, gawa lang tayo ng gawa, mapapagod tayo bilang tao. Pero kung ikaw ay gumagawa sa kingdom na gumagawa para sa kingdom ng Panginoon, hindi ka makakaramdam ng pagod. Normal lang mapagod, physical, pero yung spiritual na buhay natin nag-aapoy, masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nga, nasa Panginoon tayo. Pero kung ikaw, hiwalay ka sa Panginoon, sabihin mo may Diyos ka, may ano ka, pero hindi mo naman ginagawa yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, mapapagod ka. Kaya nga, maraming nagsasabi na, ba't kayong ganyan mga Kristyano kayo? Marami ng problema dumarating sa buhay nyo. Parang tinatawanan nyo lang, parang wala kayong problema. Pero sila ang nakakaramdam ng problema. Pero tayo mismo, kahit na may problema tayo, kahit may pinagdadaanan tayo sa buhay, alam natin kung sino yung Diyos na pinagkakatiwalaan natin. Alam natin yung Diyos na humahawak sa atin, na kahit kailan ay hindi na tayong bibitawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Amen. So sa bawat parte ng puno, mahalaga yung dahon, yung sanga, yung ugat, yung mismong katawan. Mahalaga yan sa isang puno. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Tayo ang sanga at ang Panginoon ang puno ng ubas. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. So tayo, manatili lamang tayo sa Panginoon, manatili lang tayo sa pananampalataya, lagi tayong magpakiinit sa relasyon natin sa Panginoon. Lagi natin kausapin ng Panginoon. Kahit sa devotion natin, sa personal devotion natin, huwag natin kalilimutan kausapin ng Panginoon. Dahil doon lumalakas yung buhay natin, buhay spiritual natin. Doon tayo sumasagana. Doon tayo nagiging mas resilient. Doon tayo mas nagiging effective bilang isang Kristiyano. Dahil, sabi nga, mahirap sumunod. Dahil kailangan mo pasanin yung cross ng Lord. Pero, once na kasama mo ang Panginoon, ipinagkatiwala mo sa Panginoon, mamumungat ka. Amen po ba? Mamumungat ka. Dalawa lang yun Pagtitiwala ka sa Panginoon o hihiwalay ka sa Panginoon. Tandaan po natin, magkaiba po yan kung tayo ay ang sanga ng Panginoon, kailangan lagi tayo nakakabit sa Kanya. Hindi pwedeng yung sanga nasa baba, piktal, or nakapitas or nakalaglag. Kailangan lagi tayo nasa Panginoon. Kasi ang puno ng ubas ay buhay na buhay. So kailangan tayong mga sanga, namumunga tayo, lumalakas tayong spiritual. So yung huli po is pamumunga. Ang bunga ay tumutukoy sa pagbabago ng karakter, pag-ibig at mga gawaing kalugod-lugod sa Panginoon. So hindi ka masasabing namumunga ka kung hindi mo isinasabuhay yung salita ng Panginoon. Kung hindi mo isinasabuhay yung sinasabi sa atin ni Jesus, at yung mga gawain hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi masasabing kalugod, hindi masasabing namumunga ka, kapatid. Ang masasabi nating namumunga ka is yung sumusunod ka, may pagbabago sa karakter mo, diba? Kung sa mga kabataan, kung sa church napakagaling, kung sa church napaka-aktibo, pero pagdating sa bahay, utusan ng magulang na bili mo ng ganito, mamaya na lang, yung mga ganun bang reklamo na hindi nakikita sa atin. So tayo, mapabata man tayo, may edad or matanda na tayo, hindi excuse na matagal ka na sa pananampalataya. Ang tanong dito, namumunga ka ba, kapatid? Kung ang tumutukoy sa isang pamumunga is yung pagbabago ng karakter natin, yung pag-ibig sa puso natin, at yung mga gawaing kalugod-lugod para sa Panginoon. Kasi
Hindi natin masasabing namumunga tayo, kapatid, kung ikaw mismo isiwalay sa Panginoon. Kung ikaw mismo wala ka sa Panginoon, kung ikaw mismo ginagawa mo yung mga hindi kalugod sa Panginoon, yung karakter mo walang pagbabago mula noon hanggang ngayon, yung pag-ibig mo, short-tempered ka, yung mga ganun ba, yung fruit of the Holy Spirit wala sa'yo. Parang lahat, para kang galit sa mundo, para kang pinagtakloban ng langit at lupa. So, kailangan meron tayong pamumunga. Dahil ang tunay na namumunga ay merong pagbabago sa karakter, sa pag-ibig niya, sa kapwa, sa Diyos, unang-una, at yung mga kalugod-lugod na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So, dito po, no, ang tinuturo sa atin, eto may tanong po tayo. Ikaw ba ay tunay na konektado sa puno o umaasa ka sa sariling sikap? Ang ano po dito is manatili kay Kristo upang maranasan ang buhay na may saganang bunga. Amen po ba? So dito, sa madaling sabi po, tinuturo nito na ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi base sa sariling kayod, kundi sa lalim ng kanyang relasyon kay Jesus. Amen. So lang po, malagi po nating tandaan na yung tinuturo sa atin ng verse na to, na ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi base sa sarili nating kakayanan, hindi sa sariling talino, hindi sa sariling kaisipan, kundi sa lalim ng kanyang relasyon kay Jesus. Dahil kung ikaw, kapatid, kung may malalim kang relationship sa Panginoon, kay Jesus, 100% sinasabi ko sa inyo na mamumunga ka. Hindi lang basta mamumunga ka ng sagana. Dahil kasama mo ang Panginoon, nakaumpong ka sa Panginoon, nakadikit ka sa Panginoon, yung relationship mo, araw-araw, mas nile-level up mo. So, magiging madali yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Minsan, hindi magiging madali dahil may mga pagsubok tayo. Pero, ginagamit ng Panginoon yung para tumatag tayo bilang isang Kristiyano. Amen. Salamat sa Lord. Ulitin ko po ang ating Bible verse ngayon. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So sa panahon ngayon, mas kailangan nating pag-intingin ang relationship natin sa Panginoon kasi maraming pagsubok pa ang darating sa buhay natin. The more nagpapakainit tayo sa Panginoon, the more na sumusunod tayo sa Panginoon, mas maraming pagsubok ang darating sa buhay natin. Pero lagi natin tatandaan na ang Panginoon ay napagtagumpayan niyang lahat. So, sasamahan tayo ng Panginoon sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Basta tayo laging nakadugtong lagi. Tayo yung sangan laging nakadugtong sa puno ng ubas, which is si Jesus. Manatili tayo sa Kanya at Siya ay magiging sa atin. At tayo magbubunga ng sagana sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Ayan. Salamat sa Lord sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako tayo upang may panalangin ang ating church. Maaari po bang ang bawat isa na nakapakinig ay sumabay sa aking panalangin sa churches natin, sa bawat satellite at maging sa church na kinahaniban natin. Ipanalangin po natin ito mula sa mga mentees, sa mga youth, sa mga kids, sa mga pastors, sa mga youth pastors, sa mga leaders, yan po, sa mga elders, sa mga deacons. Maaari po ba samahan niyo ako sa pagpipray? Sige po, pumikit po tayo at damin po natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ito. Lord God, una-una Lord, close Panginoon ang aming pinag-usapan kayo, Lord God. Salamat Panginoon dahil nire-remind niyo kami Panginoon na kung kami Panginoon ay hindi nakadugtong sa inyo Panginoon, ay hindi namin alam Lord God kung anong direksyon ng buhay namin Panginoon. Wala kaming magagawa Panginoon kung hindi ka namin kasama Lord. Kaya Lord, sa mga oras ito Lord God, we pray Panginoon ang aming church Panginoon, ang satellite Panginoon, Church of the Living Faith, Nabotas, Malabon, Valenzuela, Lord God, Pulilan, Batangas, Panginoon, Valenzuela, Lord God, at yung mga church na hindi ko nabanggit, Lord God. Patuloy mo, Lord God, na ito'y pagyamanin, Panginoon, pagbungahin, Panginoon. Sabi mo nga, Lord God, bubunga kami ng sagana, Panginoon, basta't ikaw ang kasama namin, Lord God. Ikaw ang kinaaniban namin, Panginoon. Ikaw ang pinagkakatiwalaan namin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko mula sa mga kids, Panginoon, na
na nag-start sa kanilang buhay, Lord God, sa pakikinig ng mga kwento sa Bible, Lord God. Patuloy mo sila, Lord God, na kahit bata pa lamang sila, Panginoon, ay huwag mong hayaan, Panginoon, na agawin sila ng kaaway, Panginoon. Bagkus, Lord God, sa kanilang pakikinig, sa pagtuturo sa Sunday School, Lord God, ay patuloy mo ito, Lord God, na palaguin, Panginoon, ng siksik, liglig at umapaw, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, sa kanilang paglaki, Panginoon, ay hindi sila maging sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Bagkus, Panginoon, ito'y magbibigay sa kanila, Panginoon, ng isang sagana at mabungang paglaki, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ng mga youth, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ito'y simula, Panginoon, ng kanilang paglago bilang isang Kristiyano, Lord God. Patuloy mo ito, Panginoon, na mas pag-iting pa, patibahin pa, Panginoon, yung pundasyon, Panginoon, ng kanilang pananampalataya. Bagkas alam namin, Lord God, na ang target ng mundong ito, Panginoon, ay yung mga kabataan sa social media, sa TikTok, Lord God, sa Twitter, Lord God, sa kahit anong pwedeng gawin ng kaaway, Panginoon, para sa kanila, Lord God. Kaya, Lord, nagkaroon kami, Panginoon, ng activity, Lord God, na mag-share sila ng Bible sharing, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay ma-share nila ito, Panginoon, at mapalawak pa nila, Panginoon, yung mga salita, Lord God. Nang sa gayon, Lord God, ay maraming ma-bless, maraming makabasa nito, Lord God, dahil wala kami ibang dahilan, Panginoon, para hindi ma-share yung mga salita. Kundi, Panginoon, tinuturuan mo mga kabataan, Lord God, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Father God. Maging ang aming mga youth leader, Lord God, mga leaders, Panginoon, ng church, Lord God, at mga elder, ang mga deacons, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na palaguin ang kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Mas pag-intingin pa ang panalangin, Panginoon, para sa aming church, Lord God. Ang mga elder, Lord God, ang mga deacons, Panginoon, ang mga ginagamit mo, Panginoon, bilang mga leader ng church, Lord God. Alam namin, Panginoon, na mabigat or malaki, Panginoon, responsibilidad binigay mo sa kagaya namin mga leader, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, na palakasin pa ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Lord God. Maging aming mga pastor, Lord God, mga senior pastor, Panginoon. Patuloy mo, Lord, at nagpapasalamat kami, Panginoon, unang-una, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God, na patuloy mo, Lord God, na ginagamit, Panginoon, para sa iyong kaluluwatian at para sa iyong karangalan, Father God. Salamat, Lord God, sa buhay namin mga pastor, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang ginagawa sa buhay, Panginoon. Pagpalain mong gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Ang kanilang mga sasabihin, ang kanilang mga isipin, Panginoon, sa kanilang mga nasasakupan, Lord God, ay pawang ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon, higit sa kanilang mga buhay, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, maging sa aming church, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, itong palaguin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na gumagawa ka. Alam namin, Lord God, na meron kang plano, Panginoon, sa aming church, Lord God. Paglaguin mo ito, Panginoon, at susundin namin, Lord God, ang iyong kalooban, Lord God. Tutulong kami, Panginoon, upang mas marami pa kaming mga kabataan, tao, Lord God, na mailapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Pangingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Maging mga nakakapakinig, Panginoon, ng aming daily devotion, Lord God. Lord, ang kanilang mga naririnig, Lord God, ay nawa, Panginoon, may sabuhin ito, Lord God. Salamat, Lord. Ito lamang aming dalangin, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. God bless everyone.